Dahil common na yung pattern ng forms, so gagamit tayo ng Django forms. So merong ginawa si Django ng forms para magiging mapadali yung buhay natin. So gawa tayo ng forms, new file, forms.py, tapos from Django, import natin yung forms, and then forms, and then create tayo ng class. So class to do form, and then forms dot form. Okay, so yung technique ko dito is ikukopya ko lang yung galing sa models dahil mas madali yun eh. So eto, hindi natin isasama yung yung owner kasi later na yan sa user yan eh. So ayan, when models, replace lang natin tong models, control D forms, tapos maximum default choices. Eto, replace natin to ng choice field. Okay. And then ito, text field at char field na to. Ito 5-5 na rin. Okay. So meron na tayong to do form na galing sa forms na module ng Django. So nag-inherit tayo ng form. And then import natin siya dito sa ating view. So from that forms, import to do form. Okay. And then dito lagay natin form is equal to do form. And then context is equal to form. Lagay natin dyan form. And then dito lagay natin context. Okay. So meron na tayong form sa ating view. So sa to-do list, sa to-do add pala, every time na lang to-do list. So dito, yung ano natin is ganito lang form, ganyan. Required pa rin yung form action, yung HTML, tapos yung form is ganito lang, hindi ka na maggawa ng iba pang mga input type. So ganyan. So try natin. Python manage.py run server. Okay, new task. Ayun. So gumawa siya automatically ng form para sa atin. Galing lang dito sa Django Forms. Okay? Pero mas meron pang easy kaysa nito. Dito mas maganda pa yung isa, yung model form. So sa next video natin yung model form. Gagamitin natin.